lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Salamat sa Diyos at narito na naman po tayo sa isang pagkakataon na makapakinig ng mga salita ng Diyos, no po, upang patuloy na magpalakas sa atin, magbigay ng panibagong masiglang araw, punong-puno ng pagpapala at magkaroon tayo ng tagumpay muli po sa maghapong ito. Yan po ang hangarin ng programang ito, na tayo ay tunay nga maging pinagpalang mga anak ng Diyos, no po, sa pamamagitan ng pagsasapamuhay ng kanyang salita. At sa araw na ito po, hayaan niyo pong basahin ko ang salita ng Panginoon sa The Passion Translation. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Song of Songs, chapter 6, verse 8. Okay? Fasten me upon your heart as a seal of fire forevermore. This living, consuming flame will seal you as my prisoner of love. My passion is stronger than the chains of death and the grave, all-consuming as the very flashes of fire from the burning heart of God. Place this fierce, unrelenting fire over your entire being. Po, napakaganda po nitong talatang ito na binigkas ng isang mangingibig. Na po, siya po yung sumulat ng Songs of Songs. Na po, at binabanggit nga po dito kung paanong pinapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na po, talagang nais ng Panginoon na maging ang ating buhay ay lubos niyang masakop, lubos niyang magamit, na po, para sa kanyang kalwalatian. At ang isang kondisyon na nais po niya sa atin ay kailangan po talagang nakasurrender ang ating mga buhay. At yun po yung sinabi nga niya dito, lalagyan niya daw tayo ng selyo. At kaya po sinabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13, no, na tayo po itinatakan ng banal na Espiritu ng Diyos upang maging katibayan na tayo po ay kanyang pag-aari. At ang buhay po natin na nakatalaga sa kanya ay talagang siya po, no po, ang talagang gumagawa ng lahat ng mabubuting bagay na maasahan po natin. No po? At gayon din siya rin po, no po, yung ating tagapagbigay ng solusyon sa lahat po ng ating mga suliranin na pinagdaraanan, at siya rin ang kalakasan at kaparaanan kung paano natin magagawa, no po, at mabibigyan ng solusyon ang mga bagay na kinakatagpo natin. Kaya yan po yung sinabi niya dito, nais daw niya tayong maging prisoner of love. Tayo po ay dapat po ay talagang ang ating buhay ay naka-surrender na sa ating Panginoon. No po, talagang italaga daw natin kasi ang hirap po talaga kumilos ng isang mananampalataya na nagpapabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang kanyang nais sundin o sino ang kanyang maging nais na Diyos sa kanyang buhay niya. Kasi naglipa na po sa mundong itong napakaraming Diyos-Diyosan. At dariyan na po, hindi lamang si Satanas, na po, nandiyan po ang sanlibutan, at minsan gayon na rin ang ating mga sarili, na minsan pagkakamalan nating ito na yung ating mismong Diyos, no po, at sinusunod, walang iba kundi yung gusto nating mangyari. Kaya nais ng Panginoon, ito po yung isang kondisyon. He wants us to surrender our lives unto Him, to become a prisoner of love. Prisoner ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po niya dito, okay, so may mga dahilan kung bakit dapat natin isuko po daw ang ating buhay sa ating Panginoon. No po, unang-una, dapat po nating kilalanin, no, yung kanyang soberanya sa ating buhay. Dapat po nating kilalanin na siya ang makapangyarihang Diyos at walang makatutulad sa kanya. At sabi nga po sa aklat po ng mga awit, anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panakalang ginaganap niya ito sa sarili niyang pagkukusa. Ibig sabihin, di ba napakabuting merong ganito pong Diyos na po na talagang namamahala sa ating mga buhay. Dahil siya po ang may kakayahan, no? He is an omniscient, omnipotent, omnipresent God. Siya po yung may kakayahan, no po, na gawin ang kanyang gusto at walang makakapigil po sa ating Panginoon. Kung ano ang plano niya, tiyak pong gagawin niya, no po? Kaya napakaganda po sa ganitong Diyos na ipinakilala sa atin sa pamamagitan po ng Biblia,
no po, at sa katauhan ng ating Panginoong Kristo at sa tulong po ng banal na Espiritu, ito po, no, siya po yung Diyos na nais niyang ang buhay natin ay tunay na mapatnubayan at mapaganda ang ating mga kalagayan. Okay? So, isa pang bagay kung bakit dapat po natin isurrender ang ating mga buhay sa Panginoon, dahil mas mataas talaga ang kaisipan niya kaysa kaisipan natin. Yan po sinabi niya, no, sa aklat po ng Isaiah, that my thoughts is higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. Mas mataas daw ang kaparaanan niya. O iba pa nga ang kaparaanan ng Diyos. Maaring yung iniisip natin, kumbaga, ang inaakala natin, ito na magiging solusyon. Ngunit, alam niyo po, sabi nga po, kaya nga sabi sa Biblia, ang pagpapala ng Diyos ay sagana at wala itong halong kaguluhan. Kaya po, kung ang ating kaisipan ay sabi po sa Biblia, sa Philippians, that we have the mind of Christ, kung meron tayong kaisipan ni Kristo, mas maganda po talaga, no? Kung nakasurrender ang ating puso sa Panginoon, napakaganda na sinusunod natin kung ano yung mga bagay na nilalagay niya sa ating isip, sa ating puso, at siya nating isinasapamuhay. So, dapat po talaga nating isurrender. Mas mataas, sa lahat ng bagay, may kayang gawing kaparaanan ng Diyos. At sabi nga po, lagi nating binabanggit, wala talagang imposible sa Kanya. Okay? Kaya, sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi nyo kaisipan. No po, iba po talaga pag-iisip, yung carnal mind po natin, may limitation. No, ang kaisipan ng Diyos, naku po, wala pong hangganan yan. No, sabi nga po, iniisip mo pa lang, nagawa na niya. Kaya dapat po talagang isurrender po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Kaya dapat po natin kilalanin talaga ang ating limitasyon. Ano po? Yan po yung naisabihin sa atin ng ating Diyos, na hindi po natin kontrolado ang anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo. Kapatid, mga minamahal po, yung mga sitwasyon po natin, ano po, minsan talagang hindi natin alam kung ano po yung gagawin nating paraan, ano po, at minsan naman, kinakapos tayo, ano po, ng solusyon, ng probisyon, ano po, minsan sa kaalaman na rin, ano po, nagkukulang tayo dyan. Bakit nga po? Kasi nga po, hindi natin kontrolado ang anumang bagay. Anumang sandali, anumang oras, pwedeng magbagong sitwasyon ng mundo, pwedeng magbago ang puso ng tao, pwedeng magbago ang kalagayan ng ating paligid, pero ang Diyos po natin ay hindi nagbabago sa kakayahang hawakan at kontrolin ang lahat ng mga nangyayari sa mundo. Kaya yung pong sitwasyon po natin yan, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Manampalataya po tayo na may pagtitiwala, at alam ko po, pag ang sarili po natin ay nakasurrender talaga, ikaw na Lord, kayo na po ito. No, sa inyo ko po pinagkakatiwala na po ang lahat. No, hindi lamang yung mga bagay sa buhay, kundi kaya sabi, offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. So, yan po yung dapat po rin nating sigurong alalahanin, acknowledge, and that we need guidance. Kailangan po talaga natin ng patnubay. Marami po taong napapahamak, naliligaw, at kung saan nasasadlak, no, na mahirap. Kahit hindi po exempted, minsan kahit Kristiyano na. Kapag talagang nandun yung ating stubbornness, nandun yung ating talagang hard-headedness, na po ay talagang minsan naliliko po tayo dahil hindi nga po tayo nakikinig o nababaliwala natin na isasantabi natin ang pangaral ng Diyos, nangyayari ito. Kaya mahalaga po kung ang ating mga buhay ay talagang nakasurrender na, that we are the prisoner of Jesus, by His love, no po, talagang dapat kailangan natin ng guidance. Kailangan po talagang may papatnubay po sa atin sa buhay nito. Because only in Him that we can experience peace and freedom. Totoo po, no po, kahit ano pong nangyayari sa paligid po natin. Kaya sabi nga po sa Isaiah chapter 26, verse 3, that I will give them perfect peace. Siya lang po makakapagbigay niyan, perfectong kapayapaan. No, masarap na pagtulog, magandang paggising, at matagumpay na maghapon na may kapayapaan ang nais po ng Diyos na patuloy nating maranasan. Kaya nga, it brings freedom, no po, yung kalayaan, hindi tayo mapipigil. Opo, marami po tayong setbacks, marami tayong hang-ups, marami po tayong mga shortcomings, may mga pagkukulang, pero alam niyo po, sa lahat ng ito, sabi nga po ni Apostol Pablo that He will give us, no, sabi nga that we can do all things through Christ who strengthens us.
Alam niyo po, hindi po natin mararanasan yung lakas ng Panginoon kung sarili pa rin natin ang ating pinaiiral. Kailangan po nating isurrender ang ating buhay sa Panginoon. Okay? So, kailangan po sa mga panahon na ito, i-demonstrate po natin yung ating faith and trust sa ating Panginoon. Napakahulaga po niyan. Paano po? Let us totally and completely surrender our lives unto Him. Ikaw na lang, Panginoon. Because you are the only way, you're the only truth, and you're the only life na maaring makakapagbigay ng tunay na buhay na matagumpay sa bawat isa sa amin. Kaya kung tayo po ay totoong nakalaan ng ating buhay sa Panginoon at tinatanggap po natin, nakasurrender talaga totally ang buhay natin sa Kanya, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Diyos na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan. Bagamat sa lahat ng kapangyarihan ito, naroon pa rin ang iyong pag-ibig. Naroon pa rin yung masaganang habag, biyaya, hawa, Panginoon, sa aming iyong mga anak. Kaya sa araw na ito, sa inyo po namin lubos na itinatalaga ang aming mga sarili. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, Panginoon, nanunood ng programang ito, dalangin ko nga po, Panginoon, at hipuin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Let the power of the Holy Spirit transform us, Panginoon, revive us, O God, heal us, Lord, and Lord, continue to consume us with your most holy fire, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming mabago as we surrender our lives unto you at walang ibang may taas sa aming mga buhay at maluwalhati, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa araw na ito, O Diyos, sa mga panalangin ito na iyong kinatagpo, maging Lord sa bukas na kalangitan, ng kasagutan ng mga pagpapala sa buhay po ng bawat isang may panalangin ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus at tayo pong lahat na nagsuko ng buhay sa Panginoon at wala nang atrasan ay magsabi po ng Amen. God bless you po at hanggang sa susunod na pagkakataon. Shalom!